Alright, welcome back. My name is Michael at ako ang inyong instructor dito sa Learn Computer Today. At pag-usapan naman natin dito sa ating Learn series ay yung debugging. How important is it? No, so, gaano ba to kahalaga yung debugging? Kasi mostly sa mga dito sa ating mga developers, rising developer, yung mga interesado mag-aral ng pagiging programmer, developer, software developer, web developer. So, laging nai-encounter ang debugging at mostly marami tayong nakikita sa mga posts sa social media na ginagawang parang nakakatawa yung debugging. Well, part yan talaga ng buhay ng isang developer, ng isang programmer. So, ang isa sa maganda tingnan natin, bukod sa negative side, kasi pag sinabi mong may problem yung code, ayaw gumana yung code. So, nandiyan na yung mga rising challenges no, na pressure tayo. No? And madalas diyan tumitigil yung karamihan na nag-aaral ng coding, nag-aaral ng programming. No? Pagdating sa ginagawa nila, kahit sabihin natin simpleng exercise, pero hindi nila mapagana, so diyan na nagkakaroon ng problema, nangyayari, tumitigil na, ayaw na kasi nga hindi ma-solve yung problem. So tingnan natin kung gaano ba kahalaga yung debugging at intindihin muna natin kung ano ba talaga yung meaning niya, no? So sige, next slide muna natin. So, what is debugging? Kapag tinype mo yan sa Google at makikita mo dyan yung explanation at paging kay ChatGPT at yung ating copilot, marami silang explanation na ibibigay at lahat sila ay tumutukoy dito, no? Debugging is the process of identifying, analyzing, and removing errors or bugs from software code. So, yung tinutukoy dito ay yung software code. So, pag sinabi natin software, nirun yan ng computer. Pwedeng ang computer nito ay nasa cellphone natin kasi ang ating cellphone ay computer, laptop, desktop, at anything na mayroong tinatawag na CPU sa loob, no? At GPU. So, yung mga term na yan, CPU, GPU, yan yung mga terms for compute. At ibig sabihin niyan ay computer, no? So, sa cellphone natin, yan ay computer din. So, anything na gumagana gamit ang computer, any software application, yan ay ginagawa using code, no? Yung programming code, sinasabi natin programming languages. No, so yung debugging, pag sinabi kasi nating debugging, ito ay process, sabi nga dito, of identifying, analyzing, and removing errors or bugs. No, so itong word na error at saka bug, isa lang yan. No, so wag tayo masyadong magulat na, di ko alam yan debugging. Ano ba ibig sabihin ng debugging? Pag sinabi natin debugging, ang pinakasimpleng explanation dyan ay inaalis natin yung error. No? Inaalis natin yung bagay na kumbaga hindi nagpapagana o nagkukos kung bakit ayaw tumakbo yung program because of these simple errors. No, mamaya makikita nyo yung mga simple errors na pwede nating ma-encounter during our learning sa programming, sa web development, sa WordPress, no? Everything na mayroong code kasi including WordPress yan ay code din yan, code yan. Though siya ay ginagamit without code, pwede mo siyang drag and drop, pwede mo siyang i-customize using different plugins, pero ang behind niyan, yung technology behind yan ay tumatakbo using PHP, a scripting language na ginagamit natin for backend. So, masyado ako na maraming sinabi doon na about technical terms. Pero, ang simple lang dyan, no, ang simpleng explanation is magsusulat ka ng mga characters, letters, no, tinatawag nating code and then programming language kung ano yan. Pag meron kang mali doon na spelling, pag meron ka doon na iwan ng semicolon na hindi mo nailagay or na pasobra, no, anything na magkakos sa yung code na hindi gumana ay caused by an error, no? So kapag sinabi mong error, itong error, ayan, yan ang ibig sabihin niyan ay bug, no? Kasi kung titingnan niyo ang history about bugs, sa computer bugs, ay sa mga nakaraang panahon, titingnan niyo sa history, ay merong literal na bug, no? I think hindi ko alam kung anong insekto 'yun, insekto siya. Napunta mismo sa loob ng computer kasi nung unang panahon malalaki yung computer talaga at pwedeng pamahayan, no, ng anumang mga insekto. So napansin nila na hindi gumagana yung kanilang machine, yung computer nila, so chinek nila yung problem.
nakita nila may insekto sa loob ng computer. So, malaking computer nung una. Yan ang pinagsimulan ng word na bug. Merong bug daw o insekto sa loob ng computer. At dito nga ay na-inherit na natin yung term na yan at maging sa code, pag merong doong error, tinatawag siyang bug. At ibig sabihin ng debugging, inaalis mo yung error. Inaayos mo yung error. So, yan ang ibig sabihin ng debugging. Simple lang siya, i-correct mo yung error. No? Gagawin mo siyang maayos. Okay? So, who is the programmer? No? Usually, yung mga programmer, sila yung nagko-commit ng bugs. Pwedeng yung code na yon, tinype niya, siya ang nag-create, sinulat niya yung program na yon, then later on, ma-realize niya na ayaw gumana ng program. It is because merong kulang, o kaya merong sobra, o may maling spelling, o yung mga syntax na tinatawag, yung dapat na correct way of using syntax on different languages, so hindi na-apply yon. So, ang gagawin lang ng programmer is titingnan saan part doon nagkamali siya sa mga lines. At ang maganda ngayon, using IDE like itong ating VS Code, no, meron pa ba? Yung ating iba pa na, yung ating PyCharm, okay, so marami yan Sublime, no, itong mga tinatawag na IDE, tumutulong sila to identify saang line, saan banda meron kang error. So napakadali na ngayon, hindi kagaya dati na talagang mahihirapan kang maghanap no ng sa bawat code mo, no, yung assembler, no, assembly, ayan, no, yung mga Fortran, no, iba pang mga naunang programming languages, medyo mahirap sila i-debug, no, hindi kagaya ngayon. Okay, so ang programmer siya yung nagsusulat ng code o ng program using characters, no, pwedeng A, B, C, D, no, yan yung character ng ating alphabetical letter, and then numbers, and then yung ating mga symbols, yung ganun ang itsura ng code. So, next is, who is the developer? So, aside from being a programmer, ang programmer ay nagiging developer din. So, kapag sinabi mo kasing programmer, siya gumagawa ng program, pero after ng program na yon, i-develop pa niya into something like software, like point of sale system, sabihin na natin, store management system, no, online store, web apps, no, marami yan, maraming klase ng software, pwedeng games, no. So, after na ma-program niya yung specific program na yon, ay hindi siya titigil, kundi i-develop yung kanyang program hanggang sa ito ay maging mahalaga para sa buhay ng tao at dinedevelop niya into a useful software, pwedeng game. So, yung developer is the one who writes a computer program and develop it into a working software. So, pag sinabi natin working software, hindi lang siya basta program. Software na pwede natin gamitin sa pang-araw-araw nating buhay. No, example ng software is yung ating Microsoft Office. Yan ay software. So, tinutulungan tayo mag-type, mag-print, mag-check ng ating spellings, no? Gumawa ng documents. So, napakarami pa, pati PDF. No? So, napaka-useful ng ating Microsoft Office. Then, what causes the bug, no? Ano daw yung nagko-cause ng error? So, wag nating kakalimutan na yung bug, ito ay tumutukoy lang sa error. No? Isa pang synonymous term is flaw. Ano ibig sabihin ng flaw? Yung merong mali. No? Merong something na hindi naangkop doon. Or merong something na may, sa Tagalog, ano yan kalimutan ko yung flaw Di ba pag sinabi natin flawless, uy, ayos yung skin mo pre. Flawless ka, no? So, hindi lang sa babae ngayon ina-apply yung pagiging flawless, no? Dahil nga sa ating maraming mga ngayon, pampapogi, pampaganda, no? So, lahat ay nagiging halos gumagamit ng mga cosmetics, nagiging flawless, lalo yung mga artista, no? So, pag sinabi mong flaw, wala kang makitang pangit, no? Hindi, flawless. Pag sinabi mong flawless, nalito yata ako doon. Pag sinabi mong flawless, wala kang makitang mali o pangit, ano? So, ganun din sa code. Kapag ang code mo walang mali, tinatawag na flawless din yun. Ano? Walang mali, walang error. Kasi kung may error dyan, hindi siya mag-output ng gusto mong output. Kunyari, ang gusto mong gawing program is simple time checker, no?
mag-update sa'yo ng time, kung anong oras na, yung simpleng program na ganon. And then, ganun nga ang ginagawa niya, well, flawless na yung iyong code. Ngayon, pag sinabi mo may flow siya, meron siyang error, no? So, hindi siya mag-output ng tamang oras, mali yung oras niya. Doon, nagwo-work siya, gumagana siya, pero mali lagi oras niya, late siya, ang bagal, mabilis, no? So, yan yung mga examples ng flawless na program, yung tama yung output, no? So, kapag may error doon, lagi nga, unang-unang mangyari, isasabihin sa'yo ng IDE, may mali, no? Yung IDE ay Integrated Development Environment at makikita nyo rin yan sa internet. Now, mamaya ay ipapakita ko sa inyo yung mga online IDE, no? Ayan. So, next is, so how important is debugging? Gaano ba siya kahalaga? No, usually dito kasi nadi-discourage kung bakit ito yung ginawa ko example for tonight's topic is because yung debugging, ito yung nagiging isa sa mga reason bakit tayo umaayaw sa programming, sa coding, sa development. Kasi kapag may ginagawa tayong program, umaayaw na tayo pag hindi natin maayos, no, pag hindi natin ma-solve, no, ilang araw na tayo hindi makatulog. Ganyan yung mga experiences dito sa Learn Computer Today. Marami tayong mga estudyante na minsan nag-uusap kami madaling araw. Then, sinasabihan, in-encourage natin sila about isa na tuloy mo lang yan, kaya mo yung ma-solve. Kasi hindi ko sinasanay ang bawat isa na developer dito sa Learn Computer Today. Hindi ko dinidevelop yung mga estudyante na humingi ng tulong kung kaya nilang solve yung kanilang problem. Kasi ang usual na ginagawa ng isang coach o instructor, no, kalimitan kapag may problema, halimbawa lalo na sa coding, programming, pag may problem doon, hihingi niya yung code, hihingi ng instructor yung code, then titingnan ng instructor kung ano saan may mali, then ibabalik ng maayos na. So, hindi talaga matututo doon. Ang mangyayari is magiging dependent, no, yung estudyante, yung programmer, junior developer na gustong matuto, magiging dependent siya sa kanyang instructor. So, lahat ng nakikita niya mali, itatanong niya lagi na itatanong. At yun nga nangyayari sa Facebook, no, at maging sa mga social media, kahit na sila ay under ng sabihin na natin coding bootcamp, sa bootcamp na sila, ang dami nilang tanong at hindi maubusan ng tanong. Ang reason kasi hindi nila nagigets yung code. At ang ginagawa is nagtatanong na lang. At kapag nalaman yung sagot, sa kanya i-apply, gagana ngayon, no? Gumana na. So okay na, palakpakan na, ayos na. So masaya na siya, pero ipaulit mo yung project, hindi niya na magagawa. No? So aasa na siya sa kopyahan. Hindi po pwedeng ganun. Ang isang programmer at developer ay hindi dapat nakadepende sa ibang tao, sa kanyang sarili. At dahil dyan, kaya nakita ko na napakagandang topic nitong debugging para sa mga aspiring developer kagaya nyo, kagaya ko. Ano? So, tingnan natin gaano ba siya kahalaga. So, how important is debugging? Una, because it will make your program work correctly. So, by logic, siyempre, pag walang error, yung iyong dinesign na program, no, yung code, pag nag-type ka na ginawa mo yung code mo at nakita mo yung mga error na itama mo, so, gagana nga naman siya. Yan yung una, no, na pwede natin sabihin na by logic, yan yung mangyari. Then, second, ito yung karamihan na experiences at kagaya ko, ganito rin experience ko. Kapag na-solve mo yung program na ginagawa mo o yung dinedevelop mo software, pag na-solve mo siya at flawless na siya, ayos na siya, makakahinga ka na ng malalim. Sabi mo, ay, salamat. No, makakatulog ka na, no? Kasi nangyayari dyan, lalo na no, early years ko, no, ako ay nagsosolve ng mga problem at lalo na nagdi-debug ng code, ng personal code ko o sabihin natin sa business, kapag hindi ko mapagana talaga isang feature o kaya yung buong system hindi nagana, may error laging lumalabas, so wala akong peace of mind. Laging, kahit sa panaginip ko, napapanaginipan ko kung saan ko hahanapin yung code, tapos pagising ko, nangyayari minsan, ay oo nga, dun nga. Kasi nade-develop yung ating skills, yung analytical skills na tinatawag. Na-analyze natin some part ba ng ating program, saang module ba ng ating program, saan possible may problema. So, usually, binabalikan ko yun. Tinitingnan ko kung saan ba ako mayroong problema sa variables. Tinitingnan ko yung flow ng design ng blocks, ng code.
So, doon ko na-realize, oh, mali pala, dito pala punta nito. Mali pala yung API key na ginamit ko. So, may kulang na isang letter. So, ganun na nangyayari usual. No? So, number 3, no? Because it will help you develop your skills. Yun nga yung sinasabi natin, na kapag ikaw ay nasosolve mo yung problem ng code mo, kasi ikaw naman usually ang gagawa niyan, o gumawa niyan, kapag ka ibang taong gumawa, binigay sa iyo, medyo mahirap yun, mas mahirap yun, ano? So, kailangan mo basahin, no? Kailangan mo intindihin yung mga bawat module, no, ng code. Titingnan mo sa part doon, sa block doon, naka-assign yung specific features na may problema. So, kailangan mo aralin yon, yung workflow na yon, yung tinatawag nating yung pinaka-blockchain ng inyong yung software development, no? So, kailangan mo tingnan lahat yon para makita mo saan possible may sira. So, bawat kasing part ng code, meron yung specific na gagawin, no? So, ayan. So, it will develop your skills. And then, it will help you develop patience. Kasi kapag ikaw ay nakita mo may problem yung code mo, hindi mo mapa-render ng tama yung iyong website. Sabihin natin website, o kaya JavaScript function, o kaya sabihin natin yung backend mo, o kaya sabihin natin sa isang software development mo may problema. So, diyan ngayon matetest yung patience mo. And usually, kaya nagiging mahal ang sweldo ng mga developer, programmer, kaya napakalaki ng sweldo niyan is because of the solving problem techniques and analytics na ginagawa ng programmer mismo o developer o software engineer, no? So, napakahalaga ng patience. No, pagka ikaw ay nag-aaral pa lang, kailangan mo ng tiyaga, pasensya. Pagsusolve pa ng code, hindi mo mapagana, tiyaga at pasensya dyan. Pero ang kagandahan naman yan sa next tingnan natin. Ito, yung analytical skills natin, hindi lang nade-develop yan. Hindi lang katulad na sinabi ko kanina. Hindi lang ganon na mayroon ka magkakaroon ka ng analytical skill. Na-level up pa. No? Nagkakaroon ka ng level up. O nagde-level up ka pa. Kasi bawat problem na na-encounter mo, no, at nakikita mo, gumana na yung code mo. Yes, okay na yun. Pero may gusto ka pang idagdag na feature. O kaya ni client, may gusto siyang ipadagdag na na feature sa kanyang website o sa kanyang software. So, another problem na naman yun. Saan mo sisingit yun? Paano gagawin mo? So, napakahalaga na sa simula pa lang ay dapat naka-design na, no? Yung iyong software, yung inyong software, ano bang plano niya, ano gagawin niya. So, may mga flowchart yan, no? Kailangan nyo gawin yon para maintindihan lahat yan, maski nung client, ano mangyayari sa inyong gagawin. And then, the design, you have to make designs muna, no, na kung anong magiging design. Kaya lang kasi ang usual nagiging problema sa mga clients, sasabihin nila, bahala ka na, no? Sige, Michael, ikaw nang bahala sa design. Gusto ko ganito lang, no? Gusto ko simple lang, ganyan lang. Ganito lang, ganyan lang. So, based on my experience, medyo nagdadalawang isip ako pag gano'n na sinasabi ni client. Sinasabi ko sa kanila, Sir, ma'am, meron ka bang idea sa internet, sa website, o sa nakita mong design na pwede mong i-share sa akin para gayahin ko na medyo similar? Kasi yung kinukuha natin doon, yung color theme, yung itsura ng font na gusto niya. Sasabihin niya, sa ngayon wala bahala ka na. Di gagawin mo ngayon yan, papakita mo sa kanya, sige, okay na yan, ganyan. And then pag natapos na, may nakita siyang ibang style. Sabihin niya sa'yo, sinasabi niya sa akin usually, sinasabi nila sa akin na, Mike, pwede bang baguhin to, ganito, ganyan? Pwede ba ayusin? Naku, patay tayo dyan, sir, kasi nagawa na po yan eh. No? So, meron akong ganyan mga experience na minsan talagang ang hirap na baguhin yung design kasi may mga client na talagang sasabihin sa'yo, bahala ka na. And then, pag nandyan na, no, ang daming papatanggal sa'yo, ang daming papalagay sa'yo. So, napaka time consuming nun. So, napakalaga every step of the way sa ginagawa mo, ipapakita mo sa client mo. Sir, ganito po ang next na mangyayari. No? Kaya lang sa ganun, medyo matagal din. Minsan yung client, pag sobrang busy niya, wala na siyang time para isipin kung ano yung mas maganda. So, usually sinasabi, sige, bahala ka na. And then, pag tapos na, yari ka na ngayon. Sabihin sa'yo, ayoko niyan, hindi ganyan gusto ko. Patay ka ngayon. So, you have to be careful sa pag-create ng programs for clients. No? Kasi kung sa sarili mo lang, alam mo naman yung gusto mo. Pero kapag kay client na, o kaya sa company, so you have to follow yung gusto ng
client or nung company. Okay, next is because it is a coding game and you must win. No, kapag ikaw ay gumawa ng code mo, nagsulat ka ng code, nag-develop ka ng program, so nakikita mo yung gaano ka kagaling eh. No, doon mo na-realize na, uy, nagawa ko to, wow, ang galing, ang galing, ang galing, ayos ayos, so nagiging masaya ka na. And then kapag napansin mo hindi gumagana, ngayon ngayon magkakaproblema ka, kagaya ng sinabi ko kanina sa last na slides. Nawawalan ka ng peace of mind, lagi mo naiisip. So, para siyang game na sabihin na natin, compare mo siya sa game, problem sa game. Kapag naglalaro ka ng game, ang dami mong strategy na kailangan gawin. Kailangan mo mag-level up sa game mo. Kailangan mong galingan, no? Kung yun ay mako-convert natin, yung parehong principle na yun, i-convert natin into problem solving, lalo na sa debugging, magle-level up tayo. Ayan ang tunay na game. Kasi once na ikaw ay nanalo sa game ng coding, na ikaw mismo yung gumawa, tapos in-improve mo na in-improve, ang mangyayari na yun ay magiging napakahalagang software na pwede mong ibenta. No, kaibahan ito sa games, kung yung physical games, so sabihin na natin sa games sa cellphone, etc. sa computer, pag nanalo ka, bibigyan ka lang ng reward, sabihin natin skin o kaya coins, gold, etc. Yun na ma-earn mo. Sayang yung time mo, although na na-entertain tayo. Pero dito, although mahirap ang coding, once na naman na-solve mo yan, na-develop mo yan, million ang katapat niyan, no? So, napakarami na example niya, no? Yung makikita mo sa cellphone, mga application dyan, no, yung mga games na nandyan yan ay mga programs na ginawa ng mga developers. And siyempre, yung marami sa mga software may bayad, like Microsoft Office, dito sabihin natin sa Google Play, ang daming games, ang daming mga apps na pwede mo install, no, and then magbabayad ka ng 100 pesos. Sabihin na natin, sa isang simpleng app na ginawa mo sa cellphone, Android development, o sabihin natin iOS, kapag ikaw ay nag-develop na isang software at 100 pesos lang ang bayad, ang mangyayari sa milyon-milyong magda-download. Sabihin na natin piso na lang. Piso yung halaga ng application ginawa. Piso lang. Pero nagustuhan ng 1,000,000 tao, nag-download sila, nag-send sila ng piso sa iyong account, di may 1,000,000 ka na. Paano kung lampas pa sa piso ang bayad, di ba? So, ganun, pwede kang maging milyonaryo, no? So, magitan ng pag-create ng mga programs. At magsisimula yan by simply doing debugging. Pag hindi ka ma-develop sa pagdi-debug, hindi mo maayos yung simpleng program mo, hindi mo maayos yan, at nawalan ka na ng gana, well, doon na lang tayo sa mga ibang bagay na pwede natin gawin. Pero tandaan natin, kagaya na nasasabi ko sa ibang mga courses, sa ibang topics natin dito sa Learn Computer Today, and even sa courses, sinasabi ko na lahat ng work, lagi ko sinasabi na mahihirap yan. No? Mahihirap gawin. Kahit na anong work ang pasukan mo, mahirap. Construction worker, kahit na ano pang position mo, kahit na anong work mo, laging mahirap yan. So, ang tanong lang, magkano ang kikitain mo sa mga hirap kapalit ng iyong ginagawa? O yun nga, kapalit ng hirap na iyong ginagawa. Sa yung bang pagbabasag ng bato, no? Sa iyo bang ganitong kabigat na gawain? Pag uwi mo pagod na pagod ka, okay ba yung iyong natatanggap? So, dyan may problem doon sa magkano ba tatanggapin natin after all the hard work na ginawa natin? Magkano yung magiging income natin? So, doon lagi may tanong. Hindi na pinag-uusapan yung gaano kahirap, gaano katindi ang hirap. No? Although may mga levels yan na klase ng hirap ng trabaho, pero yun naman sa sweldo. Ano? So, dito, mahirap dito sa coding. Pag magdidebug ka, mag-create ka ng program, medyo mahirap talaga yan. Mahirap yan actually. At lalo na sa pag-aaral. Pero yung income mo naman, diyan nagkakatalo, no? So, karamihan ng mga nag-work as a developer, tunay na developer, ha? Hindi yung developer na self-proclaim lang. Kasi marami ngayon, hindi naman sa pwede kasing sabihin, I'm a software engineer, I'm a full stack web developer, I'm a LAMP stack, sabihin na natin, MERN stack, lahat ng stack na sabihin as a developer, software developer, software engineer, ilagay na lahat sa resume, lahat yun. Lagyan na lahat ng mga logo ng Python, etc. Lagyan na ng logo lahat doon.
Pero pagdating sa actual, hindi talaga marunong, baliwala yun, no? So, as a real developer, kailangan marunong ka mag-debug, no? At kailangan mo ma-solve yun na ikaw lang, no, yung nakasolve. Pwede ka siyempre, of course, gumamit ng ChatGPT, pwede kang gumamit sa Stack Overflow, magtanong sa Stack Overflow saan possible may problem. Pero yung mga yon ay helping tool lang, no? Kung maaari, doon sa, gaya na sinabi ko kanina, wag mo itanong yung sagot. Okay? Wag mo itanong yung mismong code. Kasi karamihan ng mga programmer, developer, kailangan nila makita yung buong code, no? So, hindi nila pwede, kapag ikaw ay nasa company, hindi mo pwedeng ilabas o send kahit kanino yung code, no? So, doon kayo sa group lang, magsosolve talaga ng problem at gagamit kayo ng external tools like ChatGPT to help you solve problems, even Copilot, no? Pero, hindi siya para ibigay sa eksaktong code. Kundi, i-modify mo pa rin yung sagot until makita mo anong feature, hanggang mapalabas mo yung feature na gusto mong gawin sa iyong code. No? So, at ganoon din sa debugging, makikita mo sa ang part ka possible may problema. No? So, ganun yun. No? At yung ang coding, debugging ay isang game. No? Parang at kailangan mo manalo dyan. Kailangan mo may prove na since ikaw gumawa, ikaw din makakayos. Ganun lang din yun. Ano? Number 7, because you are the master of your code. Yes, totoo naman yan, no? Ang isa sa dinedevelop natin sa Learn Computer Today, kung bakit nag-start talaga tayo sa very basics, foundational, and then may guide tayo through projects. Marami tayong projects dito sa Learn Computer Today. Ay ginawa natin siyang style because sa magitan ng pag-create mo ng sarili mong project, sarili mo talaga na gagamitin mo yung mga resources na pinrovide natin, yung guide, na ibinibigay ko and then yung tinuturo ko mga guides, no, ay makakatulong to create your own, no, your own code, your own software. At sa magitan nun, ang lagi ko sinasabi, mag-practice. Kapag nagawa nyo yung program na pinapagawa ko, nagawa nyo na, ulitin nyo ulit. Kasi sa magitan nun, you will encounter many bugs, no, ma-encounter mo tong mga problema. Tayong mga tao, ayaw natin ng problema eh. So, usually, pagka natapos natin yung binigay kong project, yung guide ko ay nasundan, na solve yung isang project, natigil na doon, next na kaagad. Susunod na course naman, no? So, nagmamadali pa. So, may mga ganyang cases dito sa Learn Computer Today na pagkatapos ng course, next course kaagad, next course, hanggang sa gusto na ubusin lahat ng mga courses. No, lagi ko sinasabi, hindi tayo paramihan ng certificate kasi bawat isang course under ng full stack web development, like sabihin na natin PHP for web servers o kaya ano pa mang course yan. After mo matapos yan, makomplete mo yung project dyan, magkakaroon ka ng certificate and a badge. And of course, your proof, no? Meron kang proof sa online na nagawa mo talaga yung project. Pwede mo siya ipakita sa iyong a-applyan. So, imposible na ikaw ay hindi ma-hire, lalo na kung hiring talaga. Kasi, at the end of the training, sabihin na natin, yung mga rami ka ng courses na take sa Learn Computer Today, marami kang portfolio na may papakita, projects, no? Samples na ikaw mismo yung gumawa. At may explain mo pa paano mo nagawa yun. Kasi ginawa mo talaga. Hindi ka lang nag-copy-paste, na usual ginagawa talaga. Bibigyan ka ng code, halimbawa ng ibang bootcamps, bibigyan ka ng code, ayusin mo, tapos gagawin mo ng portfolio. So, hindi ka gumawa nun. No? Binigay lang sa yung code, inayos mo lang, so hindi ka. So, ang style na best para dito, lalo na ginagawa natin sa Learn Computer Day, ipoprovide ko yung mga lahat ng kailangan mo, resources. Pero hindi ko bibigay yung code. No? Gagawin mo yon. At sa magitan ng understanding mo doon sa binigay ko ng mga guides and mga teachings and trainings, mabibuild mo na yung sarili mong code. Module by module, magbubuo mo siya. Magbibigay ako ng example, ulitin mo ulit. No? Gawin mo ibang style naman. No? So, ganyan yung style natin dito. Dahil ikaw yung gumawa, kahit sa interview, marami nagtatanong sa akin dyan, no, sa Learn Computer Day, sa training, sa mga personal dati hanggang ngayon, tinatanong nila paano nila ma-ace, paano nila maipapasa yung interview, coding interview, no, ng mga
pag ikaw'y papasok sa company, ano? So, mabilis lang ang usual na sinasagot ko. Ma-explain mo yan ng kahit na wala kang isiping sagot. Ma-explain mo ng maayos yan kasi nagawa mo na. So, once na nagawa mo na, JavaScript problems, JavaScript, mga usual na ginagawa sa JavaScript, pag nag-create ka ng ganito, ano yung usual na ginagawa mo para ma-achieve mo yon. So, dahil nagawa mo na, ay sir, ganito lang yan, ganito ganyan, ganito lang po yan. Usually, ginagawa ko dyan, ganito. So, magkakaintindihan kayo kung yung interviewer ay isang developer din, senior, software engineer, sabihin natin, ganun pala yung style mo, pero may mas madali dyan, sasabihin ng senior developer. Ay sir, ano pong mas madali? Di, gamit ka ng ganito, ganyan, tapos ipasok mo yung framework, sa framework na to, ganito, and then ganun din, simple lang din ang output. Mas maganda pala yun. So, sa dut pa lang, meron kayong interaction with the software engineer, senior, pasado ka na nun. Kaysa doon sa tinanong ka, so may problem kasi itong aming code, may kulang sa ganito. Ano ba dapat kong gawin? No? Anong dapat gawin para ma-achieve yun? Pag hindi mo masagot yun, wala na, bagsak ka na. No? So, you have to really understand your code well at kailangan ikaw yung maging master, no? Ng yung code. Okay? So, 8, because it will help you create more desirable application. No, yung number 8 natin, dito na tayo papasok ngayon sa pwede tayo magkapera, gumanda yung ating income, maging stable yung income natin. Kasi once na nag-create ka ng program, like yung binabanggit natin software application, pwede sa Android app, no? Once na naka-develop ka ng simpleng app, sabihin natin exercise app, o kaya health app, any app na pwedeng i-download sa Google Play na may bayad piso, once na may nag-download dyan, tagbayad sila, nag-send sila ng bayad sa iyo, so stable income na yan. No, wala ka nang ibang gagawin kundi mag-develop ng another application, kaya napakaraming developers na yumayaman talaga, no? So, dahil yan because of their development ng kanilang mga application at pinopost nila sa Google Play, pwedeng i-post sa ibang mga website na pwedeng bilhin mo yung mga programs na gawa ng ibang tao, then gamitin mo, pwedeng license, no? Ang dami niya, no? 1-year license, no? Renewable every year, yung mga ganyan, di ba? O kung kayo ay familiar with Elementor, so yearly ang bayad dyan. Dati napakamura lang yan, naabutan ko nung bago pa ang Elementor No? Nagsimula na akong gumamit ng Elementor, so matagal na rin yan. And then, habang tumatagal, pamahal ng pamahal. At ngayon, ang sobrang mahal na, no? Ng mga 1,000 websites. Pag isang website, medyo affordable pa. 2 hanggang 5 ata yun, o 10. Pero, pag 1,000 website na, napakamahal na ngayon. No? So, pero kung gusto mo magtayo ng ganong, parang dadamihan mo yung pag-create ng website, so, maganda investment din yun. Kaya lang, ang binabanggit ko doon, yung mga tao na gumagawa ng specific plugins na yun sa WordPress, yung Elementor, wala na silang iisipin kung saan sila kukuha ng pera kasi automatic darating every year, no? At lahat na makikita nyo na sa mga website mayroong yearly payment, kagaya ng Grammarly, sabihin na natin yung ano pa ba, yung may yearly. Canva, no? Yan mga development yan, mga software development yan, na hindi na nila kailangan mag-isip saan kukuha ng pera kasi papusa na papasok yon. No? So, kapag ikaw ay nakapag-create, kahit sa simpleng bagay lang, nakapag-create ka na ng application, software, o web apps, website na very makakatulong talaga sa tao, so magbabayad sila, no? So, number 9, because it will bring you more income. Ito na nga yung binabanggit ko ngayon, ano? Yan yun. So, number 10, because it will give you lifetime financial support. So, pag sinabi mo lifetime financial support, kasi patuloy mo din i-develop ang yung software. O, halimbawa, yung ang nagawa mong program, excuse me lang. Yung na-develop mong program ay, improve mo lang na improve yun. Gaya na nangyari sa Microsoft Office. Diba? Nag-start ba yan kailan? 1997? 1992 ba? Nakalimutan ko na, no? Pwede nyo i-search ang history ng Microsoft Office. At siyempre, develop yan every year. Paganda ng paganda. Hanggang ngayon,
ay meron na tayong Microsoft 365 at marami pa silang dine-develop, dina-add ng mga features. So, ganun, no? So, hindi sila nag-iisip saan sila kukuha ng pagkain. Hindi na nila iniisip yun. Magkano gagastusin nila sa outing nila, pambili ng bahay nila, ng kotse. Hindi nila iniisip yun. Ang iniisip nila is yung program, no? Yung kanilang application, yung kanilang software, paano nila improve. Kasi doon pumapasok yung kanilang income. So, lifetime yun. Tingnan ninyo, yung mga developers ay hanggang ngayon, no, kahit matanda na sila, hanggat malinaw pang mata. Actually, yung iba nga, hindi na nagde-develop, hindi na nagpo-program, kagaya ni Elon Musk, ni Bill Gates, hindi na yan nagpo-program, hindi na sila nagde-develop. Kasi, sila ay nakapag-start na ng kumpanya, na kung saan yung mga tao nang gumagawa para sa kanila, no? So, sila lang yung nagda-direct. Pero ngayon, I think si Bill Gates ay hindi na siya yung CEO. I think hindi ako updated doon. Pero alam ko, ilang years na, no, nag-step down siya as CEO ng Microsoft. Okay? So, you have to, verify that information, ano? Okay, so lifetime financial support, di ba? Tingnan nyo si Bill Gates, si Elon Musk, di ba bang mga developer, multi-billionaire na sila. Billion ng pera. No, hindi naman sila naghirap ngayon. Hindi naman sila naghihirap ngayon, pero billion ng pera nila. Bakit? Kasi noon sila naghirap sa pag-create ng mga apps, no, ng kanilang mga programs, no. Si Elon Musk nung kinreate nila yung PayPal, no. Nakalimutan ko yung unang pangalan nun. Nakalimutan ko na, no. So, pwede niyo i-search yun. So, nag-start sila doon. Natutulog si Elon Musk sa sofa lang, no. Tapos yung maliit lang yung room nila, yan yung makikita niyo yung mga history. Yung Amazon, napakaliit lang na garage, na kwarto. Yung ating Mac, no, yung Apple, no, yung dinevelop nila ni Steve Jobs, dalawang Steve yun, si Steve Jobs at saka itong si Steve Wozniak, no. Si Steve Jobs siya ay sa marketing. Si Steve Wozniak, siya naman ang mismo sa hardware and software, no? So, naghirap sila noon. Hirap sila. Nangungutang nga lang sila, bankrupt sila noon, Pero, nung nagawa na nila yung application, yung program, dyan na sila nag-start yumaman, no? So, pwede rin mangyari sa atin yun. Okay? Ayan. So, ano pa? Uy, yun na pala, no? Ayan, tapos na tayo pala, no? So, medyo maikli lang, I think, yung aking nagawa ngayon, but I hope may natutunan kayo. So, huwag kayong matakot sa problem sa inyong code. At kung may problem kayo dun sa ginagawa nyo, at dito lalong-lalo na dito sa Learn Computer Today, yung mga projects natin dyan, well-guided yan, no? Ang nakatutuwa lang ako sa mga estudyante, hindi sila pala tanong, no? At makikita ko na lang, nagpapasa sila ng submission, nakikita ko iba yung design na ginawa nila, pero parehong-pareho ng principle, parehong-pareho ng kung ano yung ginawa natin sa mga projects natin, ganun din ang ginawa nila, pero ibang concept naman. So, nakakatuwa kasi hindi sila pala tanong, kasi nandun na yung sagot sa mismong mga ginawa nating mga examples, and then inintindi natin mabuti, paano ba siya gumagana, modules by modules, and then nakakapag-create tayo ng isang working application. So, ganun din ang gagawin natin sa personal. Kung gusto natin talaga yumaman, maghirap tayo sa pag-create ng application, ng game, ng software. Ilagay mo sa internet, lagyan mo ng price, and then, habang buhay ka, nagra-run yung server kahit na sabihin mo na, magtayo ka ng corporation, kagaya nila Bill Gates at Elon Musk, na patuloy lang mag-generate ng income ang iyong software. No? So, napakalaki na ng Microsoft ngayon. Dati, sa isang ano lang yan, CD lang yan dati, no? Ang Microsoft, makikita mo sa CD, pero ngayon, nasa cloud na siya, no? So, ganun din, hopefully, sa inyo, ano? Kapag kayo nag-aaral ng coding, programming from zero, no? Kahit na wala pa kayong background sa programming, dito sa Learn Computer Today, i-try ninyo. Dito sa may baba na to, makikita nyo dyan yung ating, ito pa lang, dito sa kabila. Saan yung kami? Dyan, learncomputertoday.net. May free course dyan. Try nyo muna.
And then, pag nakita nyo, naiintindihan nyo, kaya nyo pala gawin, then you can start mag-aral sa coding. At sa coding, hindi kailangan ng college graduate ka ba, o saan ka ba galing, ano ba, magaling ka ba sa math, hindi necessary yun, no? Kasi ang kailangan mo lang maintindihan, paano gumagana yung code, no? At kapag naintindihan mo paano siya gumagana, siyempre magagamit mo na siya. Makakapag-create ka ng sarili mong code at program. Ha? So, yun lang ang may share ko sa inyo ngayon. Magpatuloy tayo for our future kasi yung future talaga ay nasa kamay natin. Kung hindi tayo magsisikap ngayon, ano aabangan natin in the future? Siyempre wala. Or iba, something else. No? So, kung maghihirap man tayo, maghihirap na tayo sa pag-aaral ngayon, then later, hayahay tayo sa pagdating sa financial stability. Okay? So, hanggang dito na lang po muli. Hanggang dito na lang. Magkita tayo muli sa susunod na mga topics at sa ating mga courses sa Learn Computer Day. Bye-bye po.